Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung 67 pending cases against ABS-CBN, mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman, ano pong nangyari doon sa 67 pending cases? Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po uli si Just Vlog. Rekta na tayo kaagad. Ito ang aming ibabahagi sa inyo mga kababayan. Maganda ito sa mga iba pero hindi maganda ito sa panig ng nagtatrabaho at iniidolo ang malaking TV network na ito mga kababayan. Ito po mga kababayan, meron po kasing post si Senator Rodante Marcoleta tungkol dito sa isang TV network na 67 pending labor cases laban sa isang TV network. Kumusta na? Kumusta na kaya? Ulitin ko. 67 pending labor cases laban sa isang TV network. Kumusta na kaya? Opo mga kababayan. At kung makapagsalita po kasi itong mga nasa TV network na ito, lalo na yung mga artista, meron akong kilala dyan mga artista na hanggang ngayon ay hindi pa nakakapag-move on. Tungkol nga po sa pagkakasara ng ABS-CBN at ang kanilang sinisisi ay si Senator Rodante Marcoleta. Nung panahon niya, doon sa Kongreso, nung congressman pa siya, siya po kasi ang isa sa mga humarap sa pagdinig na yan, mga kababayan. Dito, mga kababayan, lilinawin po sa atin. Sino ba talagang may kasalanan? Siya ba ang dapat sisihin? Tungkol dito sa pagkakasara ng ABS-CBN? Mga kababayan, meron pa bang mga dapat na panagutan o meron pa bang mga pananagutan ang ABS-CBN na dapat na imay sa ayos? Okay na ba sila? Safe na nga ba sila? Ito panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito mga kababayan para malaman ninyo yung sinasabi natin tungkol dito. Ito yung video. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung 67 pending cases against ABS-CBN, mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman, ano pong nangyari doon sa 67 pending cases. Mr. Chair, kaya ko po ini-emphasize ito. Ito po ay mga dating trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ito pong mga kasong ito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang, hindi po akong nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami. To the credit of the Secretary of Labor, kami pong dalawa, sa nakaraang dalawang kongreso, ay nag-uusap po. ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita? Nakapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte. Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay. Alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Yung iba pong natapos na, kahit na binarat po sila.
dahil lang kailangan na po nila dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makapid, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 or 250,000. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila. Ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang tise na sige, hintayin ko yung kaso, gusto kong makuha yung talagang siguro po, na para ko nang nahihinuha, kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? Hindi ho siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi po. Kung totoo ho ako na kapamilya ang turing ko sa kanila, nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan, o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Sasabihin nila sa buong Pilipinas, wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. Gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging po kami ni Senador Marcoleta at hindi po ako pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. So yun po yung video, mga kababayan. Malinaw po na ang may kasalanan kaya naipasara ang ABS-CBN ay hindi dahil sa kung sino, kundi dahil sa mga paglabag na nasumpungan at nakita ginawa ng himpilang ito, mga kababayan. Kung gusto ninyo na bumalik ang tiwala ng mga tao at bumalik kayo sa serbisyo, kailangan ninyong ayusin ang mga bagay na dapat ninyong matugunan na hinihingi po ng batas, mga kababayan. O lalong-lalo na po dyan sa himpilang ito na binabanggit dito, mga kababayan. Doon naman po sa mga diehard, doon naman sa mga akala mo ay kung makapagsalita, napakalinis, walang kasalanan ang himpilang ito, mga kababayan. Sana naintindihan ninyo yung sinasabi po sa video. Sana mabuksan yung isipan ninyo, huwag niyong gawing sarado yung mga utak ninyo. Tungkol dito sa mga paglabag na ginawa ng himpilan ninyo o himpilan na ipinagtatanggol po ninyo. Kailangan po talagang sumailalim ito sa pag-aayos at sabi nga, no one is above the law. May mga ginawang paglabag di kailangan talaga patawan ng disiplina. At ang disiplina nga po na ibinigay dyan ay ang pagsasara. Kung gusto nyong bumalik po sa larangan po ng pagsasahimpapawid at serbisyo sa mga kababayan natin, ayusin po ninyo muna. Yung mga sinasabi po dyan, isipin yung 67 na pending na labor cases laban po sa inyo. ABS-CBN, sana po maayos nyo po muna ito. Lalo na dyan sa mga nagtatanggol, akala mo napakalinis, walang ginawang paglabag. Mga kababayan, sana umabot po sa inyo ang bidyong ito. Mga kababayan, yun lamang ang aming maibabahagi po sa inyo. Muli po, ang inyong lingkod, bumabati po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat.